ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapayapang araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Sama-sama nating papurihan ang Diyos ng katotohanan. May aral tungkol sa pagiging tunay na malaya ang mabuting balita ngayon ayon kay San Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 42. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Sumagot sila sa Kanya, "Binhi ni Abraham kami, at hindi kami nagpapaalipin kanino man." Paano mo masasabing magiging malaya kayo? Sumagot sa kanila si Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong ama, ang inyo namang ginagawa. Kaya sumagot sila sa Kanya, Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa. Kaya sinabi nila sa Kanya, Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing, at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin. Kapanalig, ano ba para sa iyo ang pagiging tunay na malaya? Ito ba ang kalayaang gawin anuman ang naisin mong gawin? O ito ay isang uri ng kalayaan na sumusulong ng kabutihan at katotohanan? Naitanong ko po ito dahil sa panahon natin ngayon, tila nalilito na ang marami sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Lalo na't nagiging panuntunan na ng karamihan ang relatibismong pananaw na wala nang pinangahawakang ganap na katotohanan, kundi kung ano sa tingin niya ang tama. Freedom of choice at freedom of expression ang tawag nila dito, na sumusulong sa kaisipan na anuman sa tingin ko ang tama, walang makapipigil sa akin. Ito rin ang nasa ilalim ng kaisipang sumusulong sa same-sex marriage, pagsasaligal ng kontrasepsyon, divorce, abortion at euthanasia, all in the name of freedom of choice and freedom of expression. Mga kapanalig, tunay na nakababahala ang umiiral na kaisipang ito. Kaya napapanahon ang paalaala ng Panginoon sa Ebanghelyo na ating unawain ang tunay na konsepto ng kalayaan. Anumang kalayaan na resulta ng kasinungalingan at nagbubunga ng kasamaan, hindi pagiging tunay na malaya, kundi pagiging alipin ng kasalanan. Muli tayong pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo na kapag isinabuhay natin ang kanyang salita, tunay na magiging malaya na tayo. Batid natin ang katotohanan na si Jesus ang anak ng Diyos. Kung tunay nga lamang na kinikilala ng mga Hudyo noon na ang Diyos kanilang Ama, ganun din sana ang pagmamahal na ipinakita nila kay Jesus. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nananatiling bulag sa katotohanan at kumikilos ng walang kinikilalang Diyos. Buksan nawa natin ang ating mga mata upang masilayan ang katotohanan na si Jesus ang Mesiyas. Huwag nating sayangin ang pagkakataong magpatotoo kung sino si Jesus sa buhay natin. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito,
i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matuto nawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church and we are young. That's why with Him we know it can be done.